So, totoo ba magiging leading lady na si Eh, ano? magandang suggestion yun, pero ang tanong kung papayag ba. Siyempre, ibang production sila eh. Viva kami. Pero, pero maganda yun for Oo you. naman. Oo, siyempre, magiging inspire pa si Daniel pagka yun na, di ba? Nakapag-red carpet ka Kamusta pa. ka na? Kamusta po kayo? Kamusta naman, sir? Sir, Praise God, alhamdulillah, nandito na po ako. Mas exciting ito. Internalization. Sabi po sa akin ni Sen, ano ka ba, iha? Isipin mo na lang, lolo mo ako. 30 minutes na. Talagang tinutulungan niyo po ako mag-internalize kasi nahihiya po akong yumakap, ganyan. Pero aside po doon sa pinaka-memorable, siguro po yung pinaka-na-observe ko din, how he treated the staff, the directors, na kumain, mag-asikaso, asikasuhin yung mga babae. So, very caring po si Sen. Hindi mo sa ganun. Parang, very caring po sa... Ingat ka sa pagsasalita. Andiyan dyan yung Senate President ng bahay nila. Ha? Yung Senate President nandyan. Ha? Very caring lang po talaga si Sen. Even po kay Miss Betcha, kay Miss Jan kung kumain na, kung kailangan po pag kumakain sabay-sabay. So siguro yun po yung pinaka na-appreciate ko kasi pag off-cam po, iniisip natin parang ang angas lang ni Sen talaga. Pero sa off-cam po sobrang matulungin talaga and may mabuting puso po talaga. So yun po. Bawi ha? Ninervyos kami. Tubig, ma. Ito po sa inyo lahat, sasabihin ko lang po ay nanggaling sa puso ko. Talaga pong itong pelikulang ito ay pinaghandaan, pinag-aralan, pinagtyagaan. Talaga pong lahat ng mga eksena, katulad ng po yung fight scene nila, yung one-to-one fight, bago pong ginawa yan, nag-isayo muna sila. Saka siyempre po, pasalamatan natin ng Viva, talagang ang suporta niya. Pagka pelikula ni Robin Padilla, nakatodo. May aambing niya sa mga international film, ang nakita niyo naman yung mga aksyon. Wala pong nagtitipid. Lahat po ng aksyon, pinag-iisipan, pinag-aaralan bago po namin sitin. At pati po yung mga artista talaga pong gustong-gusto nila dahil bihira po magkaroon ng ganitong klaseng pelikula ang Pilipinas na pwede niyong iambing sa international. Kaya mabuhay po ang ating bida, mabuhay po ang ating producer, mabuhay po kayong lahat. Si Tito Ray, nandun sa taas eh. Pwede ba natin dalhin din yung mic? Oh, pwede. Tito Ray, saka bago po, habang dinadala po yung mic kay Tito Ray, gusto din po namin magpasalamat kay Direk Enzo Williams. Direk Enzo, maraming salamat. Nandiyan ka ba? Ayun po, si Direk Enzo. Opo, siya po yung nagtagpik-tagpik ng pelikula. Ay, syempre, pasalamat ka na rin lang. Magpapasalamat din daw yung mga ka-lookalike natin. Binigyan mo sila ng trabaho. Teka muna, Tito Ray muna. Tito Ray. Magandang gabi po sa inyo lahat. Good evening po. Unang-una, congratulations muna. Napakaganda po ng iyong pelikula, Sen. Pang-international po ang dating ng inyong pelikula. Bagamat amin ko may frustration po ako rito. Sapagkat akala ko lalabas po ako ng action. Inilabas ako, pastor. Mabait daw po ang aking role. Pero nung makita kong meron tayong Bad Boy 4, siguro naman, action na ako naman. Thank you. More power and congratulations once again. Ayun, salamat Tito Ray. Talagang langit na langit, nandiyan kayo sa taas. May ilaw pa kayo. Okay, maraming salamat. Katulad na nasabi ko kanina, nagpapasalamat yung ating sa'yo. Yung ating mga to. Lookalike. Palakpakan nyo naman ang ating mga... Palakpakan naman natin ang ating mga ka-lookalikes. And ngayon, Sophia Plan. Hello! Sophia. Po. Ayan. Ang experience ko po kay Tito Robin, first of all, dadagdagan ko na lang po yung sinabi ni Miss na very maingat po siya sa aming lahat na every after na take, kinakamusta niya lahat. Pantay-pantay nga po yung tingin niya sa lahat na parang
ayun, kung nakakain na i-clear ko yung sinabi ni Miss na gentleman po siya. Gentleman po siya. Ayun po yun. Ayun po yun. Na ayun po. Parang tinetext na ako eh. Ayun po, very grateful lang po sa lahat and especially kay Tito Robin and sa mom ko po. Ayun, na-enjoy ko po yung experience and hopefully more sa Bad Boy 4. Let's go! Talagang gentleman. Ito mo yung mga katabi ni Carmi Martin. Wala siyang tinignan talagang kay Carmi Martin na. Diretso lang eh, no? Oy, next. Yung susunod na. Okay, thank you for the question, Jojo Panalingan of Rider PH Studios. Up next, we have June Lani ng Abante. Yun! Jun Lalit. Parang maraming alaalang bumabalik. Alam na to. Anyway, siya, congratulations, Robin, Senator Robin. Yan. Siyempre, nakilala ka before, because of itong bad boy, no? You're the bad boy of Philippine showbiz. Yun pa rin ba ang gusto mong title? Ayun bang bad boy of Senning? Mahirap yun. Naloka kami sa eksena ko. Iba man ako na po ito sa Bad Boy 4. Sa mas batang artista. So, may ibang magbibida sa bad boy 4? I-introduce na po natin. Meron na. Meron na po. Kaya inaalam mo si Daniel. Kaya sabi mo kanina na si Omeng, si Romel ang magdadala. So, ipapamalo siya po mo kasi ang producer in both ways. Oo nga. Ayan, Omeng, sandali. Singit natin. Katabi naman kita. So, si Daniel, si DJ is final na as bad boy. Siya na magmamana. Ayan, In the works na po yan. At syempre, dahil nanggaling doon sa pinanggalingan din, kailangan doon sa kagalingan din ibibigay. Puro galing lang, ano? In the works na yan. so nice to hear that. Pero si Kyla bang leading lady? Leading lady ko? Estrada din, ayan mo. Kyla yung sa'yo eh. Si Kyla yung kanya. Aba, syempre. Naman, di ba? Para naman makita silang magkasamang dalawa sa Bad Boy 4. It's so nice, no? Oo. Talagang Pinoy, pinamana mo na talaga ang titulo. Oo, kasi boy eh. Parang baka wala nang maniwalang boy pa ako. Huwag naman Batman. Pero, hindi in fairness to you, Senator Robin, no? Yung itsura mo hindi tumatanda. Thank you naman. Kung madinig niya. Sa ako nag-ahit. Ewan ko ba, bakit sinusumpa niya yung bigote ko? Nangingiliti pa naman. Oo. Sarap kaya sa mga yun. Baka hindi masyadong ginagamit sa kanya, kaya... Ayaw niya eh. Ayaw niya. Ewan ko ba. Pero yun nga, speaking of yung itsura mo, Binoy, no? In fairness to you, hindi ka mukhang stress kahit ang dami nangyayari lately. Diba? Kanina bago ka pumunta dito, alam mo, wala akong kalam-alam tumawag si Tita Annabelle. Saan ka pupunta? May special screening ng Bad Boy 3. Ako, dapat kasama dyan si Rupa eh. Pupunta na ng New York, hindi makapunta dyan. Sabi rin sa akin ni Rupa, invited siya dito. Pero yun nga, sabi niya, grabe yung eksena sa Senate kanina. Sabi niya, taga-excited siya. Kasi ningit ko daw. Pero yun nga, kahit ano pang eksena, anong mga pangyayari, hindi ka mukhang stress. In fairness to you, ang bata mong tignan, ang gwapo-gwapo mo, leading man pa rin talaga, di ba? Kabats natin kasi pare. Hindi. Alam niya, Mas bata ako sa inyo. Maawa ka naman, Pinoy. Huwag mo ipilit talaga yung bats every time. Di ba, iba talaga ang itsura ko pagka politika. Pag politika talagang, siyempre, dala mo yung problema ng bayan, iba yung bigat mo. Pero yung Yung itsura mo, showbiz masarap eh. Kasi nag-entertain kayo ng tao, masaya yung tao. parang masaya kapag...
Malayo. Kasama mo entertainment, press, media, no? Talagang oo. Kasi sa politika, iba eh. Iba yung politika eh. Iba talaga yung bigat na. Bigat talaga sa balikat. Ang tao, katulad kanina, ibang-iba. Pag pupunta ka sa political event, hindi ganun ka-warm ang tao. Tinitingnan ka, sinusukat ka. Pagka showbiz event, iba eh. Niyayakap ka ng tao, pati yung picture taking nyo, iba. Napakasarap ng buhay natin. Kaya sana alagaan natin ng show business. At ako'y nananawagan din dun sa mga ibang kasama natin na tulungan nyo ako. Kasi marami akong panukala. Andiyan yung patungkol sa pagbibigay ng insentibo sa mga pelikulang magagandang pelikula katulad ng insentibo na binibigay sa Thailand, binibigay sa Korea. Sana tulungan nyo kung pumasa yung mga panukala na yon. Katulad nung panukala natin na magkaroon din tayo ng sarili nating medical card. Sana yun ang mga tulungan ninyo. Huwag yung nakikita ng tao tayo-tayong nag-aaway sa politika. Dapat sana may iisang direksyon tayo pagdating sa mundo natin. Tulungan natin yung industriya. Tsaka yung tax ng artista. So nice, no? Senator, talaga sa Netflix to or sana sa sinihan, no? Pero ang problema, pag sa sinihan, Senator, it's R18 kasi may bala ka magbawas. Kasi para mag-16, para may showing din sa mga ibang sinihan. Kasi may mga sinihan na hindi tumatanggap ng R18 eh. I cannot mention kasi nasa gateway tayo. So, hindi ko nang banggitin ang SM, ha? Mahirap na kasi pantayan yung mga kapitbahay. Hindi ko na gustong habulin pa yung Hollywood o Bollywood. Mahirap na yun eh. Ang gusto ko lang habulin yung mga kapitbahay natin, yung gawa ng Malaysia, Indonesia, Korea, Japan. Yun lang ang gusto kong habulin. Pag hinabol mo yun at mag PG-16 ka, hindi po kakayanin. Kailangan po talaga tayong mag R18 para makita po talaga yung action ng Pinoy. Pero gagawa po tayo ng pang-bagets, yung pang-pamilya, yun nga po yung in my little room. Yan. Congrats Sen Pinoy. And thank you for always being nice to the entertainment media, to the showbiz people. Yan. Thank you. Thank you, Jun Lalin from Abante. Maraming salamat. Tawagin naman natin si Mark Magadia from Maganda Ba Ang Movie. Mark? Hello po. Congrats po doon sa pelikula. Actually, na-surprise ako na agad yung naging outcome ng pelikula. Hindi ko na-expect. Yung tanong ko po asan Robin is that yung inspirasyon niyo po dito, gusto niyo yung mahabol yung yung kapitbahay natin ng mga bansa sa paggawa ng pelikula. Paano po nagsimula ito? Yung ganitong idea sa inyo? Magmula po kasi nung 2014, yun na po yung direksyon namin eh. Lahat po kami ni Tatay Bal, lagi na namin pinag-uusapan. Yung sa TV pa lang po, lagi na tayo nauuna. Sa mga TV series namin noon, hindi na po tayo nagpapahuli. Asian Treasure, talagang pumapantay na po tayo sa Thailand noon. Nalungkot lang po ako nung 2015, yung mga ganyan. Napansin ko, martial arts po kasi. Ang inangat sa atin ng Indonesia, Malaysia, Vietnam, martial arts eh. Walang nag-concentrate po sa martial arts ng Pinoy. Parang napabayaan nila, parang ang gusto puro action, pero parang Hollywood style. Ang uso po ngayon kasi sa Asia, yung martial arts mo eh, pinapakita mo. Kung napapanood nyo po, pati nga po dun sa John Wick, di ba? Penja, silat ang pinakikita nila. Doon sa mga pelikula ni Tom Cruise, Eskrima. Atin po yun, ano? Pero walang Pinoy. Kaya po nung nagkaroon po ako ng pagkakataon, kinausap ko po yung FMA, kasama na po dyan si Direk Oliver na nasa Australia. Pinauwi po namin dito. Gawa na tayo. Kasi nakakahiya din para sa martial arts community na kung sino pa yung nagmana ng Jeet Kune Do
Si Danny Los Santos kasi Pilipino yun eh. Doon iniwan ni Bruce Lee ang Jeet Kune Do. Tapos sa atin dito, walang nagmana. Eh, ang daming batang magagaling. Dito ngayon, na napapanood ko si Daniel, of course. Meron din sa Channel 7, si Ruru, sila Gerald. Ang daming batang magaling ngayon. Si Richard. Sana mag-concentrate sila sa FMA. Wag doon sa foreign. Kasi yung atin talagang napakaganda. At dito po sa pelikula to, pinakikita natin, mahalin natin yung FMA, Filipino Martial Arts. Okay po. Ay, second. Yung mga bata. Kasi kung sa atin po iaasa yun, parang malabo na. Ako gusto ko na lang mag-inspire ng mga bata na mag-concentrate tayo yung istorya natin. Huwag tayo magpaka-Hollywood, huwag tayo magpaka-foreign. Maraming istoryang Pinoy. Stick tayo doon, yung mga action ng Pinoy. Kasi maganda ang action ng Pinoy. Alam niyo po, nung golden years namin ni Tatay Bal, yung mga action natin, hindi po tayo nagpapahuli. Kaya nga ako nasunog eh. Dahil sa akin ang yabang ko eh. Panay ang awat na sa akin ni Tatay Bal, wag mong gawin yan. Puro aksidente. Ngayon naman po may BFX na. So, sana ma-inspire yung mga batang artista na buhayin ang action movie, Filipino style. Salamat po and congrats sa pelikula. Thank you for your questions. That was Mark Magadia of Maganda Ba Movie. Up next, we have Richard Paglikawan of Lionheart TV. Hello, congrats po dun sa Bad Boy 3. Ang question ko po ay para dun sa ating mga younger cast. Kumusta po ang may share ba kayo na na parang behind the scene na hindi nyo makakalimutan with our veteran stars? Kay Wancho at saka kay Zandra. Mga younger ano na kami. Older na kami. Ako po, since first ever acting ko to and very small role lang, super na-entertain ako sa kung gaano sila ka-technical with everything, like sa camera, sa... Nagro-roll kami ng 9:15, natapos kami ng alas 10 ng gabi, the next day ulit, gano'n. Umuwi ang Mama Ems, yun, di back to normal. Back to normal. Yun ang mista. Ako kasi, alam niyo po nung araw kasi, napaka-unprofessional ko. Ako po, siguro mga 2 days late. Ayun po, ang problema sa akin. Kaya po pag pinapadala po ni Boss Vic si Mama, yun po yung time na nakakapag-shooting po kami ng on time. Opo. Mababait po kami pag nandun si Mama. Pag alis ni Mama, rock and roll ulit. Ako naman maikli lang. Ang hindi ko makakalimutan na experience dito sa Bad Boy 3, dito talaga namin pinactice yung Eddie Garcia Bill. Talagang si Robin was really strict about that. At lahat kami talagang excited na alam mo yung cut-off, yung quality ng pagkain, yung oras ng kain, yung tamang-tamang pahinga ng mga bawat artista, it was really practiced well. It was really a priority. Kaya siguro makikita nyo rin sa mga eksena or sa nangyayaring lahat na to na talaga makikita mo yung camaraderie ng lahat because we were one. We were one in everything na we all agreed na ganito yung gagawin namin kasi yun ang talagang gusto ni Robin. At yun nga, sana all talaga. Sana all. Yes, totoo yun. Ako, dahil hindi niyo naman ako tinatanong, magsasalita na rin ako. Hindi, kasi ako yung hindi ko nakakalimutan dito, di ba? Actually, hindi na ilabas dito yung underwater scene namin. Yung Eddie Garcia Lore, talagang ano rin doon. Sa underwater, di ba, medyo malalim yun. Gulat ako, may ambulansya na rin sa ilalim, ha? Hindi, ibig sabihin, may abang na, may mga tao talaga. Hindi niya pinabayaan ang mga tao niya, andun lahat, yung mga nag-guide, yung titingin sa, kung yung kaya ba ng hinga mo, ng hininga mo,
lahat, kompleto. Pagkain, pati yung pagtapos ng oras ng trabaho, nasa tama lahat. Hindi, tsaka Eric, nung ginawa yung ano mo, yung eksena sa underwater, Oo. for 3 days, bawal mag-swimming. Yun ba yun? Na-contaminate ang tubig. Yung, kaya pala tinanggal, ano? Oo, kaya inalis. Inantay ko pa, sabi niya, tatalon daw ako ng helicopter. Tapos, ang babagsakan ko, helicopter din. Sabi ko, parang, welcome ba ako sa movie mo talaga? Sabi ko gano'n. Saka yung pa yung helicopter scene na yun, Oo. akala nyo po ganyan, maikli lang. Hindi ho. Halos, I think, 4 na oras yata kami umigot ng kada po magte-take off kami, dasal ko talaga napakahaba talaga matapos yun. Iba po talaga, hindi siya normal. Pero masaya. Pero talagang pag nasa puso ng isang artista ang mabigay ng todo sa ating audience, yan po ang kalalabasan.